Ito na! Mars! Ano nang chika natin dyan? Kumapit ka na! What if yung engagement proposal ng lalaki ay parte pala ng isang malaking plano? Eto na. Ang tanong ng bayan. Bakit naghiwalay? Narito na ang nagbabagang balita sa mga Marites at Parites. Si Angaza nagsalita na sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Eto palang si lalaki. Lalaki na lang tayo, baka manaybel eh. Siyempre, di ba? Ito palang si lalaki. Ito palang si lalaki. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila artista and celebrities, ha? Grabe pala. Nauubos pala yung pera ni babae. Oo ba? Siyan, may third party daw ba? Wala daw eh. Kung magkaroon daw sakali manok na magkaroon ng third party ang relasyon to. Hindi daw babae yung magiging third party. Daw ha? Mabiging third party daw kung sakali. Ni lalaki. Ay lalaki din. Nag-isip lang sa akin ha. Bakit nagsanay pangalan sa iba? Pinanood ko kasi ng 7 beses yung video ni Tito Boy, and upon analyzing sa 7 times na yun, and upon hearing a lot of intel, chika, and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines, Based pa lang sa kanila ni Tito Boy, may problema talaga sa prenup. Pinoprotektahan niya siyempre si lalaki dahil kaibigan nga niya since nung bata pa na nagbabadminton pa daw siya. pero hindi naman direkta eh. Ang gusto niyang sabihin, nung pinaikot-ikot yung mga salita, ito nung gusto niyang sabihin, okay naman yung una okay naman yung prenup eh. Si lalaki pa nga daw ang nag-approach sa nanay ni babae na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. So anong gusto mong i-point out, Tito Boy? Anong gusto mong i-point out, Bea Bundang? Biglang nagbago yung isip ng hangin. Biglang nung magpipirmahan na ng prenup, ayaw nang pumirma ni lalaki. At bakit? Yan ang hindi ko alam. What if Mars? Yung pag-approach ni lalaki sa nanay ni babae na willing daw siya noon pa na pumirma ng prenup ay play lang ba? Ito pala isang parte ng malaking master plan. Daming pera ni babae, Brad. Mga registered na mga ari-arian yan, kulang-kulang 1 billion. Ano pa yung mga hindi nakapangalan sa kanya? Napailalim na hindi binabayaran ng tax. Ay, sorry. So, to summarize ang buong pangyayari, okay sana ang relasyon. Yung buong relasyon nila, okay sila as boyfriend and girlfriend. Walang issue, walang third party ang isa't isa. Ang naging problema, yung marriage itself. Ang naging problema, yung kasal. Kaya ang sabi ngayon ni Tito Boy, kung magkabalikan man ang dalawang ito ngayong taon, definitely 100% sure walang nangyayaring kasal ngayong taon. Yung kasal, ano ba pwede maging problema sa isang kasal kung wala pa pala third party? Ano ba pwede maging problema sa isang kasal? Kung ginawa pala yung relasyon ninyo, ano pa nga ba yung prenup? Alam niyo sino may kasalanan ng lahat ng ito? Ha? Yung number 1 source ng hiwalayan sa buong Pilipinas, ang OG Diaz Showbiz Updates. Ito'y patron at santo ng mga Marites. Tugon, isplukan kami.
OG Diaz, Showbiz Update. Kung walang proposal na nangyari, walang pag-uusap ng kasal at wala sanang hiwalayan. Pero what if yung engagement, yung pagluhod, nilalaki? What if yung engagement, proposal ng lalaki ay parte pala ng isang malaking plano? Para kunin ang kalahati ng yaman ni babae. Ayan ang hindi natin sure. At silang dalawa lang makakasagot niya na tayo mga marites ay puro speculation lamang. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!